Sa unang pagkakataon, hindi nga po naging maganda ang umpisa ng Boston Celtics sa regular season. In fact, pagkatapos ngang matalo sila ng New York Knicks 105-95, meron na nga silang 0-2 record. Hindi nga naging sapat ang performance dito ni Jaylen Brown at Sam Hauser. Wala man lang nga silang nagawa para mapantayan na ang lakas ng Knicks. Dahil nga sa pagkakabaon sa 0-2, maraming ang nagsasabi tama ang prediksyon ng mga fans at analysts noon na hindi kakayanin ng team na ito nang wala ang tulong ni Jason Tatum. Napakalaki rin naman ang impact nito sa scoring at playmaking na rason ng mga pagkapanalo nila noon. Kaya sa kanyang pagkawala, hindi na nakakagulat bakit nahihirapan sila ngayong manalo ngayong season, lalo pat napakaganda ng mga teams ngayon na nag-improve at napakaraming nag-improve sa Eastern Conference. Samantala, sa wakas, nakabawi na ang Los Angeles Lakers sa Minnesota Timberwolves matapos nila itong talunin at tambakan. Pero hindi rin naman nila yan magagawa kung hindi dahil sa mas magandang play ng lahat na pinangunahan ni Luka Doncic na nakapagtala ng almost triple-double, 48 points, 8 rebounds, 11 assists. Bukod dyan, mas maganda ngayon ang shooting ng kanyang mga kakampi katulad ni Austin Reeves na merong 15 points at si Rui Hachimura na merong 23 points. Pero ang naging difference maker kaya natambakan nilang Timberwolves ay si Marcus Smart. Though nakakuha lamang ito ng 3 points, grabe nga ang impact niya sa depensa kung saan pinipisikal nga nitong halos lahat ng malalaro ng Wolves, lalo na si Anthony Edwards. Kaya mas lalong ginaganahan dito ang kanyang mga kakampi. Bukod sa kanya, nagkaroon rin naman ng magandang performance si DeAndre Ayton na unti-unti nang nagkakaroon ng chemistry kasama sina Austin Reeves at Luka Doncic na mas magandang dahilan ito para umabante sila paakyat. Sa kabilang banda, naging maganda ang simula ng Golden State sa regular season matapos nilang talunin ang kanilang unang dalawang kalaban na itinuturing ngayon na contender sa Western Conference. Pero sa dalawang ito, mas impressive ang kanilang pagkapanalo sa Denver Nuggets kahapon since napakaganda ng kanilang performance laban kay Nikola Jokic. Simula nang ilagay nila si Al Horford bilang main defender ni Jokic, nagkaroon lamang ito ng 3 out of 12 shooting at 1 out of 12 shooting sa fourth quarter at maging sa overtime. Kaya napakalaki ng inaambag ngayon ni Al Horford sa Golden State, hindi lang sa opensa kundi pati sa depensa since kayang-kaya niyang tapatan ng kahit sino mang big man na kanilang makakalaban. Hindi lamang nga sila sinuwerte ngayon laban sa Portland Trail Blazers dahil kung tinambakan nga nila ang Lakers noon at natalo nila ang Denver Nuggets ngayon, sila naman ang tinalo ng Portland Trail Blazers.